Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, finish na. PBBM binasag na katahimikan, BP Sara naiyak sa balita. FL Lisa natameme. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay Pinas News PH. Yan mga kabayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. BP Sara, hindi raw po tatanggalin ni PBBM. Dalawa lang po 'yan, no? Hindi po siya kinaya ni First Lady. Grabe. May paninindigan na si PBBM, hindi na sunod-sunuran. Sabi po ni Pangulong Marcos, no reason to replace BP Sara as Deputy Chief. Yan po, no? Pero may sinabi po rito, no? May katwiran po, ito po yung katwiran ni Pangulong Marcos, bakit hindi niya tatanggalin, no? Sabi ni Pangulong Marcos, any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. If they don't do their job properly, all the other things are not part of the discussion. Yan. Kapag hindi ka nagkasakit, sabihin mo lang, papalitan ka namin. Kapag hindi talaga marunong o korap, yan pala yung pamantayan ni PBBM, no? Kapag hindi marunong o kaya korap, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Malinaw, hindi po korap, hindi po siya tamad, at hindi po siya hindi marunong. So lahat po ng mga paninira kay Inday Sara Duterte, kaya dapat tanggalin. Hindi qualified. Kakalukuhan po yung hindi qualified. Isa lang po ang qualification, no, para ka maging cabinet secretary. Una, inappoint ka ng Pangulo. Ikalawa, ikaw ay inaprobahan yung appointment mo ng Commission on Appointments. Pero po sa kaso ng Vice President, hindi po dadaan sa Commission on Appointment yung appointment ng Vice President. Kasi halal siya ng tao na pinakamataas, pangalawa. Ibig sabihin, automatic po yan. Pag inappoint siya ng Pangulo, yun na yung qualification. Kaya napakarami pong mga ugok dito na nagmamarunong sa politika. Kasiraan po yan ng halimbawa po, sabihin natin na alter ego kasi, di ba, ng presidente yung kanyang secretary. Kaya po, kung sakali po yung sinasabi nyo na unqualified, nilagay lang doon dahil kaibigan o kaya may utang na loob o kung ano pa man, yun po magiging burden yun ng Pangulo, no? Problema po ng Pangulo yun kasi inappoint niya kung hindi naman qualified. Kaya po yung sinasabi nyo hindi qualified, ano ba qualification? Binoto nga ng tao yan bilang Vice President. Ikalawa, yun po yung sabi ng Pangulo, no? Bakit ko naman tatanggalin yan? Hindi naman siya korap, matino naman, marunong naman. Bakit ko tatanggalin? Ikalawa, sa usapin naman ng asawa, ito po ang sinabi niya. My first reaction is what a lucky husband I am, that I have a wife na very protective sa akin. Kapag may nakitang hindi maganda sinabi tungkol sa akin, she gets very upset. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education, and I think she also understands as a wife. Okay, sa madaling salita mga kapatid, ang sinasabi ni Pangulong Marcos, no? Regardless, kasi hindi naman politiko yung kanyang misis. Tsaka, tama po yan, no? Makita naman namin na kayo ay may paninindigan, hindi lang po sunod na para pabulaanan na rin po, no? Pinabubulaanan na po ni Pangulong Marcos na lahat ng ginagawa niya ay sinusunod niya si First Lady. Ito pong hindi niya pagtanggal sa DepEd kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte, ay patunay po yan na hindi siya under. Ayos ba? Ayos ba, PBBM? Hindi po under si PBBM. Katunayan, inaprobahan to ni First Lady. Katunayan, pumayag si First Lady na. Biro lang. Biro lang, PBBM. Okay. So yan mga kababayan, sa kabila po ito ng mga
umiikot na balita no na tatanggalin si BP Sara diyan po sa pagiging secretary ng Department of Education, mga kababayan. At ang ipapalit nga ay si di umano si Leni Robredo, mga kababayan. Nako, anong nangyayari sa ating gobyerno kung si Leni ang ipapalit kay BP Sara, no? Ha? Pero ang katotohanan po, yan yung ano no, yan yung magandang as a politician, ganyan talaga sasabihin ni PBBM. Pero ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, bagsak, no? Bagsak po ang rating ni PBBM. Ito na po ang pinakamababang rating ni PBBM. Sa kanyang wala pang 2 taon, technically wala pa siyang 2 taon sa panunungkulan. Yung mga ibang pangulo po, bumabagsak ng todo pag malapit na pong matanggal, pag malapit na pong si PBBM yata yung pinakamaagang ang bilis ng pagbagsak. No? Maliban kay Gloria, kasi si Gloria simula pa lang bagsak na yung rating. Wala nagkagusto talaga kay Gloria eh. Pero si PBBM mula po sa napaka-popular po niya, ang bilis po ng pagbagsak. Ngayon, masasabi natin wala na po yung popularity ni BBM talaga. Nagsimula po yan, buhat po ng terahe nila si Sara Duterte. Aminin man nila at hindi. O, yun po una. Bagsak na nga rating ni PBBM eh. Tatanggalin niya pa yung... Pero yun yung ano po epekto nito. Di ba? Sasabihin ng mga tao, anong klase kang leader? Kaya bumabagsak yung popularity mo. Kaisa-isang cabinet official na mataas. E tatanggalin mo pa. Yan po utak na ng politiko yan. No? Kumbaga, excuse me for the term, mangga na. Sa mga ganitong pagkakataon, pairali na po ang mangga, di ba? Ayan yan. Kaya kung akala po ninyo itong mga anti-Duterte na pro BBM, kung akala po ninyo na tuwan-tuwa kami, nananatili. Tuwan-tuwa kami kasi nakakapang-asar kami sa inyo. Na kahit na anong hikayat ninyo, dahil sa kabugukan niyo, hindi niyo naiisip na mas kailangan ni PBBM si BP Sara sa tabi niya ngayon para mag-appear na medyo may konti pang magaling sa may kagalingan pa tong some semblance of excellence itong kanyang pamunuan. Taliwas po sa iniisip nyo na si BP Sara ang nagpapabagsak ng popularity. Paliktad kayo. Si BP Sara nga yung sumasagip na lang dito sa gobyernong ito. Yan po ang katotohanan. Pinakamataas ang rating. Hindi po nagmamakaawa o pinang-aawa namin. Kung kami lang masusunod eh. Ito magtapatan na tayo mga longest na makikitid na utak lalo na yung mga vloggers, no? Si PBBM. Kung kami lang po masusunod, ayaw na namin si BP Sara dyan sa inyo. Parang may utang na loob pa si BP Sara na manatili dyan. Okay, anyways, ganun po talaga, no? Yun po. Eto ngayon ang kasunod, no? O paano yan? Mike Abe, Coach Janet, and the rest of the gang. Paano yan? Ano na naman ang sasabihin nyo ngayon na ayaw ni PBBM na tanggalin sa pwesto si Sara Duterte? Wala lang din. Palilipasin nyo lang din. Para rin kayong amo nyo. Nag-sorry na ba kayo kay BP Sara? Nung binabanatan nyo sa no comment, nag-sorry na ba kayo? Ang dami nyo ng utang Sa no comment, sinabi ni BBM na hindi naman daw dapat talaga nagko-comment si Sara Duterte, di ba? Nag-sorry na ba kayo? Na inequate ninyo yung no comment sa pagiging pro-China? Wala lang. Palilipasin lang. Baka makalimutan. Yan po ang pagkakaiba nyo sa akin. Ako, alam ko kung kailan ako nagkamali. Pwede ba naman yun? Ang kahulugan ninyo na no comment, pro-China eh. Ang kahulugan nyo na no comment, traitor si BP Sara eh. Nung sinabi ni PBBM na hindi naman niya trabahong mag-comment tungkol dyan. Wala lang din sa inyo.
So yan mga kababayan, ano po ang inyong komento, reaction at kritisismo? Kung meron man po, comment lang po sa baba. Para isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.